Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang magiging kondisyon ng relationship nyo itong matatapos na taong 2024. Pero unahin muna natin itong mystical cards kung ano yung masasabi. Itong The Drum ay binibigyan ka ng sign ng universe na kung ano yung nangyayaring sitwasyon sa iyo ngayon sa buhay mo ay tama. Kaya kailangan mo tong sundan. Kasi kapag ito yung sinunod mo, magiging glorious yung journey na tatahakin mo. Ibig sabihin, dakila o kaya enjoyable yung landas na tatahakin mo. Itong card naman na ito ay meron kang kailangan na quest na kaharapin. Kahit na hindi ka sigurado or natatakot ka na harapin ito, magkakaroon kasi ng delay kung hindi mo kakaharapin yung mga dumarating sa iyo na malaki ang potensyal na maging oportunidad. At saka sign din yung card na yan na meron kang bagong chapter na sisimulan. Yun nga talaga, meron kang journey na tatahakin. Pero syempre, itong quest na ito para matapos mo or masimulan, kailangan yung boundaries na or mga luma mong kaisipan, kailangan baguhin mo para makasabay ka sa kung ano yung mga nakatadhana sa iyo. Kapag ka hindi mo sinubukan, mamimiss mo yung magandang oportunidad. Darating pa rin naman yung opportunity na nakalaan para sa iyo, pero medyo matatagalan yung pagdating ng magandang pagkakataon. Posibleng months or taon pa yung aabutin. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ngayon guys, ituloy natin dito kung ano yung magiging kondisyon ng relationship nyo itong matatapos na taong 2024. Pero uunahin ko muna yung cards mo, sunod yung cards ng person mo, at saka yung relationship nyo. Two of Pentacles, Six of Cups, King of Cups. Meron kang sitwasyon na binabalanse patungkol sa mga taong malapit sa iyo or loved ones. Bukod sa inaalagaan mo yung loved ones mo, yung pamilya mo, sarili mong pamilya, inaalagaan mo din. Napaka-loving at saka kalma mo na person. Ikaw yung blessing sa pamilya mo. Yun yung pakiramdam ng loved ones mo. May mga tao kasing close sa iyo eh. Alam mo yun kung sino sila. Sa career o negosyo, napakasipag mo talaga. Pero hindi sa lahat ng panahon, makakayanan mong i-handle yung mga inaatang sa iyo na responsibilidad o kaya order or patungkol sa negosyo mo. Sa career, kailangan ng tulong ng kapwa mo. Kailangan ng teamwork para nababalanse mo rin yung personal mong buhay at saka pangangailangan. At para sa ilan, kung naghahanap ka ng trabaho, kontakin mo yung mga
nakilala mo sa mga dati mong napasukan. Bukod sa pag-a-applyan mo, merong person din na tutulong sa'yo para makahanap ka ng trabaho. Ang ilan na nasa relationship, may mga ayaw yung person mo sa mga decisions mo, lalo na pagpatungkol sa pamilya mo. Ang gusto ng person mo, yung attention mo ay nasa kanya or sa family nyo lang. Para sa ilang single, hindi ka ready ma-in love kasi parang feeling mo, hindi mo pa rin makalimutan yung nakaraan mo. Pero meron ng bagong person na darating. King of Swords, Knight of Cups, Three of Wands. Ito yung cards ng person mo. Pero pwede rin kayo magkapalit kasi connected kayo sa isa't isa. Sa cards na ito, may mga panahon na nagdedebate kayo ng person mo. May ilan kasi sa inyo na hindi kayo magkasama ng person mo. Pwede nasa ibang lugar siya o kaya ibang bansa. Pero kahit ganito yung person mo, honest siya at saka kung ano yung mga plano niya, yun yung gusto niyang ipagpatuloy. At saka gusto ng person mo na magbakasyon. May ilan na nakaplano na pero may ibang person na meron ka pa kasing gawain kaya hindi ka matutuloy na makauwi. Pero next year. Ang ilan bibisita lang kasi hindi naman Pilipino yung person mo. Sa financial, focus ka sa trabaho mo o kaya sa negosyo kasi meron kang financial problem na mas binibigyan mo ng solusyon. At base sa cards, mariresolbahan mo ito ng paunti-unti dahil sa meron kang disiplina sa money. Magkakaroon ng improvement yung financial mo, lalo na kung mas pagsusumikapan mo pa. Yun bang habang may pagkakataon na swerte ka, pinagpapatuloy mo yung karir mo o negosyo para sa dagdag kita o malakihang kita. Para sa ilang single, meron kang maikilalang potential person na magiging kaibigan mo. Aakalain mo na iba yung gender niya, pero ang totoo, babae talaga siya or lalaki talaga siya. Uunti-untiin mong kikilalanin yung potential person, pero unti-unti ring mauhulog yung loob mo sa kanya. Yung una mong mararamdaman, yung mamimiss mo yung presensya niya. Para sa ilan na nasa relationship, bawasan yung pagiging mainitin yung ulo. Tumanggap ka ng kung ano yung excuse ng person, kung ano yung dahilan niya. Kailangan mong maging fair sa bawat sitwasyon at saka balansehin kung ano yung nangyayari. Lalo na kung totoo ka sa sarili mo, hindi ka maiipit sa sitwasyon. At saka bukod sa fairness, kailangan ng equality sa relasyon nyo ng person mo. Kung wala nito sa relasyon nyo, dun mo malalaman kung nasa tamang tao ka ba. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede ring ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Itong person mo ay mas nagfo-focus sa magandang career, negosyo, or kita. At saka meron ding sitwasyon or habit yung person mo na hindi niya sinasabi sa iyo. Lalo na't LDR ang connection nyo ng person mo, kaya ito yung paraan niya para maglibang. Kasi nga, sobrang namimiss ka ng person mo.
Yung mga nangyari sa nakaraan, ano yung ginawa nyo, yun yung paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Yung memories nyo together. Bukod sa memories na nasa isip niya, yung mga pictures nyo o kaya yung picture mo online, yun yung tinitingnan niya. At ito yung isa sa nagiging habit ng person mo. Yung sugal o kaya may mga nilalaro siya online na hindi nakakabuti sa kanya. Itong mga bagong kinahuhumalingan ng person mo hindi nakakabuti sa kanya, sa kalusugan niya at saka sa relasyon nyo at connection sa kapwa. At saka guys, bukod sa magandang kita ng person mo sa karir niya o kaya negosyo, feeling niya maimpluwensya na siya. Binabago yung person mo ng mga mali niyang kaisipan o gawain. Kung may mga person na kayang mamuhay sa ibang lugar o ibang bansa, itong person mo hindi niya kaya. Kaya maraming nagbabago sa kanya. Kasi mag-isa lang siya. Tapos holiday pa ngayon. Ang dami niyang naaalala sa nakaraan na mas nagpapalungkot sa kanya. Pero mali yung mga ginagawa niyang libangan. Nakakasama sa kanya. At saka gusto ng person mo mapabilis na yung araw. Na makauwi na siya, makabalik sa Pilipinas, o yung magkita kayo. Alamin naman natin yung patungkol sa relationship nyo ng person mo. Eight of Pentacles, the Hierophant, Eight of Cups. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na dinadagdagan mo yung kasipagan mo. Kasi ang gusto mo, matupad yung minamanifest mo or dream mo sa buhay. Hinahaluan mo rin ito ng pananampalataya na para mas lalo kang mag-guide. At saka para walang maging hadlang sa mga plano mo, sa relasyon mo, sa career o negosyo, iniiwan mo yung alam mong makakasama. Yung good ang mas mananaig sa kaisipan mo at magiging resulta ng mga paghihirap mo. Sa mga cards na ito patungkol sa kalusugan, nakadalawang cards ka na para sa depression or stress. Kailangan ng sapat na tulog at saka disiplina para mababawasan yung stress na nararamdaman mo. At saka magkaroon din ng bagong hobby na mas makakapagpa-healthy ng physical at mental. Para sa ilang single, sinisikap mo naman na mabalanse yung buhay mo sa career at saka sa love life. Naghahanap ka naman ng makakarelasyon, ini-entertain mo naman yung dumarating, pero wala pa rin talagang person na makapagpatibok ng puso mo. At sa ilan na nasa relationship, sobrang busy ng person mo. At ito yung nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng debate or pagtatalo sa inyo. Nawawala na yung dati nyong maayos na komunikasyon. At ang advice ng cards, huwag ka basta mag-let go. Alamin mo din kung ano yung feelings ng person mo. Pag-usapan ang dapat na changes sa relasyon at saka kung ano yung tamang desisyon para sa relasyon nyo. Scorpio, Gemini, Aries, Pisces. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito.
Para sa ilan, maayos nyo pa yung nangyayaring problema sa relasyon. Kailangan mo tong harapin. At hindi kailangan takasan. Meron kasing person na manggo-ghost. Yung aalis na lang bigla sa relasyon. Hindi yun makakabuti sa inyong dalawa nung person. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Q, N, V, O, S, C, M, A, U.